Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Alam mo ba na malaki ang pakinabang ng mga hayop sa pananim ng mga magsasaka? Ang kalabaw ay katuwang sa pag-aararo ng lupa. Ang mga insekto ay tumutulong upang mapollinate ang bulaklak, samantala ang mga bulate ang nagpapaganda sa kalidad ng lupa. Kung may mga hayop na katuwang ng mga farmers, meron namang mga hayop na sumisira ng pananim. Ito yung mga hayop na pumipeste sa agrikultura. Kaya kung handa ka na makilala ang 5 mortal enemy ng mga magsasaka, tara na at umpisahan na natin. Una sa ating listahan ay ang hayop na cute raw para sa iba, ngunit tiyak na mangingilabot ka kung ganito sila karami. Ito ang mga daga at sila ang pang-5 sa pinakamapaminsalang hayop sa agrikultura. Paborito kasi nitong kainin ng mga palay na siya namang mahalaga sa buhay nating mga tao. Ayon sa pag-aaral ng Department of Agriculture, ang isang daga ay kayang umubos ng kalahating kaban o 25 kilong palay kada taon. Kaya naman kung ganito karami ang naglipa ng daga, tiyak na mauubos ang pananim ng mga magsasaka. Dito sa palayan ng San Luis, Pampanga, naging peste ang pagsulputan ng laksalaksang dagang bukid. Halos lahat na raw ay ginawa nila para pigilan ang pamimeste nito sa mga tanim na palay. Bilang solusyon, inilunsad ng kanilang pamahalaan ang proyektong Wanted Mr. Rat. Layunin nito na bayaran ng 5 piso ang kada buntot ng daga na mapapatay ng mga hunter. 5 piso sa bawat buntot ng daga. Yan ang alok ng lokal na pamahalaan ng San Luis, Pampanga. Para daw yan mabawasan ang namemesteng mga daga sa kanilang mga taniman. Ang proyektong ito ay nanghihikayat sa mga residente na makiisa sa pagpatay sa mga pesteng daga. Sa ganitong paraan, nabibigyan pa nila ng karagdagang kabuhayan ang mga magsasaka. Nakatulong ka na nga, kumita ka pa ng pera. Dahil dyan, may mga residente rito na kinakarir ang pagpatay ng dagang bukid gabi-gabi. Ito raw kasi ang oras na pinakaaktibo at naglalabasan ng mga daga. Hampas dito, palo doon. Lahat ng ito ay para kumita at para na rin makatulong sa pananim ng mga magsasaka. Kung nakatira ako rito, baka nakisali na rin ako sa panghuhuli ng daga. Maliban sa pwedeng pagkakitaan ang buntot ng daga, pwede mo pa itong lutuin. Akalain mo yon? Kumita ka na nga ng pera, nakuha mo pang ulamin ng daga. Sarap! Oo nga pala, kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Pang-4 sa ating listahan ay ang mga wild pig o baboy ramo. Ito yung mga baboy na malayang namumuhay at walang nagmamay-ari. Kasali sila sa ating listahan dahil isa ito sa pinakamapanirang hayop sa industriya ng agrikultura. Sa mga bansa gaya ng Australia at Amerika, naging pasakit sa mga magsasaka ang paglobo ng populasyon ng mga baboy ramo. Sinisira kasi nito ang mga pananim sa paraan ng pagbubungkal ng lupa. Parang bulldozer ang nguso nito sa tuwing hinuhukay ang mga pananim. Hindi mapili sa pagkain ng mga baboy ramo. Kung nagtatanim ka ng mani, tiyak na kakainin niya ng baboy. Kung magtanim ka naman ng mais, mas lalong paborito nila ang mais. Kahit magtanim ka pa ng bulaklak, hindi pa rin yan ligtas sa kanila. Ang mga picture na inyong mapapanood ay patunay kung gaano kalawak ang pinsala na kayang gawin ng mga baboy ramo. Sa bansang Australia, tinatayang aabot ng $100 million ang halagang sinisirang pananim ng mga baboy ramo kada taon. Hindi madaling pigilan ng mga wild pig dahil ito ay mabangis na hayop. Sa loob lang ng 1 taon, ang mga babaeng baboy ramo ay kayang manganak ng 15 piraso ng biik. Sobrang bilis magparami ng mga baboy kaya kahit anong panguhuli at pagpatay rito, mukhang hindi uubra para bawasan ang kanilang populasyon. Kaya naman nakaisip ng iba't ibang diskarte ang mga hunter para makahuli ng baboy ramo.
Pangatlo sa ating listahan ng mapanirang hayop sa agrikultura ay ang laksalaksang budgerigar. Ito yung uri ng maliit na parrot na palaging binibenta sa mga pet shop. Kilala rin sila sa tawag na budgies o common parakeet. Mukha silang cute kung mag-isa, pero pag nagsama-sama ang mga ibon na ito, dito mo makikita kung gaano kalaki ang pinsala na kaya nilang gawin sa pananim ng mga magsasaka. Paboritong kainin ng mga budgies sa mga palay at prutas, kaya kapag dumapo ito sa farm ng mga magsasaka, halos maubos ang kanilang pananim. Kapag naubos na ng mga ibon ang pananim sa isang lugar, saka naman ito lilipad para humanap ng bagong makakain. Dito sa Pilipinas, walang ibong budgerigar, ngunit meron naman tayong mga munyo birds na isa sa namimeste sa pananim ng mga magsasaka. Dahil dyan, may mga farmer na gumagamit ng scarecrow o bambanti bilang panakot sa mga ibon. Gayunpaman, mukhang walang makakatalo sa dami ng mga budgies na pwedeng sumira sa pananim ng mga magsasaka. Lumalaban ang mga farmers sa paraan ng pamamaril sa pag-asa na mababawasan nito ang namimeste sa kanilang pananim. Ang top 2 sa ating listahan ay sakit sa ulo ng mga magsasaka kahit dito sa Pilipinas. Sila ang mga caterpillar na kung minsan makinis, minsan mabalbon. Kada taon, maraming farmer ang napiperwisyo dahil sa pamimeste nito sa kanilang pananim. Matatandaan noong year 2014 na ibalita ang pag-atake ng libu-libong higat sa City of Fatima, Barangay Mandug, Davao City. Pinepeste ng mga higad ang mga pananim ng mga residente sa isang barangay sa Davao City. Naging krisis ito dahil maraming pananim ang tinatayang nasira dahil sa mga higad. Oh no! Para magkaroon ka ng ideya kung gaano sila kalakas kumain, ang isang caterpillar ay kayang kumain ng kalahating kilo ng dahon sa loob ng 4 na linggo. Dahil sa lakas nilang kumain, unti-unting namamatay ang mga pananim na halaman. Ayon sa Department of Agriculture, umaabot ng 2 million pesos ang nalugi sa mga magsasakang Pilipino sa buong bansa epekto ng pananalasa ng mga caterpillar. Kaya naman nakaisip ng paraan upang patayin ang mga pesteng higad. Ito ay sa paraan ng spraying ng insecticide. Nakaimbento ng iba't ibang paraan ng mga farmer para magpakalat ng kemikal. Meron pa nga na gumagamit ng espesyal na kasangkapan para sa saging. Wow, ang high-tech na pala ng mga magsasaka. Pwede rin palang mag-spray ang mga drone. Ang top 1 sa ating listahan ng mapaminsalang hype sa agrikultura ay ang insekto na halos magdilim ang paligid sa tuwing lumilipad. Ito ay walang iba kundi ang mga locust o mas kilala sa tawag na balang sa wikang Pilipino. Nagsasama-sama ang mga locust upang bumuo ng higanting grupo na tinatawag na swarm. Kinakain nito ang anumang parte ng halaman na pwede nilang kainin at wala itong pinapalagpas. Inaabot ng ilang bilyong individual ang sabay-sabay na lumilipad sa paghahanap ng pagkain. Noong 2016, naibalita ang pamimeste ng mga balang sa South Cotabato. Pinepeste ng mga balang o locust ang mga taniman sa Tibuli, South Cotabato. Dahil sa pamimeste ng mga balang, halos maubos ang kalahating porsyento ng kanilang pananim. Marami mong epekto sa pananim mo yan dahil kung hindi mo yan, hindi kami mabubuhay sa pagkain. Sana tulungan kami mag-spray para maalis ang lahat ng locust. Kahit mag-spray pa ng insecticide ang mga Pinoy farmers, hindi ito uubra sa dami ng mga balang. Madalas sa mga pinuputakte ng mga balang ay ang malawak na pananim ng mga magsasaka. Kada taon, tinatayang aabot ng $1 billion ang pinsala ng mga locust sa tanim ng mga farmers. Ang swarm ng mga locust ay kayang tumawid mula ibang bansa papunta sa kabilang kontinente. Minsan na rin naitala ang pagtawid ng mga balang sa Atlantic Ocean. Kaya naman dahil sa tropa ng mga balang, sila ang numero 1 sa pinakamapaminsalang hayop sa agrikultura.
Teka lang meron lang akong konting isa-shoutout. Hello kay Gabriel. Hello rin kina Lian, Leonzo at Oli. Happy birthday kay Rain Clifford Apilado. Maligayang kaarawan kay Nanay Merlin Sabuero. At kina Ma'am Arceli Potenciano, Robert Manantan, Cham Cham at Axel Rosario. Ngayon, ipagpatuloy natin ang kwentuhan tungkol sa mga hayop na sumira sa kalikasan ng Amerika. Maganda itong topic at siguradong kapupulutan nyo ng mga bagong kaalaman. Kaya ito at panuurin nyo. July 2023, sa bayan ng Florida Everglades, nahuli ang pinakamahabang Burmese python sa kasaysayan. May haba ito na 19 na talampakan at may bigat na 100 kilo. Nagbigay ito ng takot sa mga residente ng Florida dahil hindi nila inakala na may ganito kalaking sawa sa kanilang lugar. Ang nakababahala rito, ang mga Burmese python ay hindi naman native sa bansang Amerika. Sa madaling salita, ang mga Burmese python sa Florida ay dayo lamang sa lugar na ito. Ang mga Burmese python kasi ay orihinal na nanggaling sa Asia at dinala sa Amerika noong 1970s dahil sa mga taong gustong mag-alaga nito. Maraming tao ang nagsimulang mag-alaga ng maliit na python, ngunit sa paglipas ng panahon, lumaki na ng husto ang kanilang alagang sawa. Dahil dyan, maraming pet owner ang nagpakawala ng alagang python sa Florida Everglades sapagkat nahihirapan na silang mag-alaga ng dambuhalang ahas. Simula din nun, dumami na ng dumami ang mga python na nakitang pagala-gala sa Florida Everglades. Maganda kasi ang klima at environment ng Florida kaya naging at home ang mga Burmese python rito kahit na sila ay mga dayo lamang. Naglipa na rin ang iba't ibang hayop sa lugar na ito kaya sagana sa pagkain ang mga dayuhang sawa. Sa isang taon lang, ang isang python ay kayang manganak ng hanggang 100 piraso ng itlog. Sa pagdami ng populasyon ng Burmese python sa Florida Everglades, nagdulot ito ng napakaraming problema. Nag-umpisa na kasing maubos ang mga native na hayop sa Florida dahil palagi silang kinakain ng mga dayuhang sawa. Ilan sa mga hayop na malapit ng maubos ay ang raccoon, cottontail rabbit, waterfowl at iba pang uri ng mga ibon. Kapag lumaki na ng husto ang sawa, kaya na netong lumunok ng buong usa. Maski nga ang mga kinatatakutang American alligator ay nagiging pagkain na rin ng mga Burmese python. Kaya naman noong year 2000, formal na diniklara ang Burmese python bilang invasive species. Inutusan ng gobyerno ang otoridad ng Florida na ipahuli at ipapatay ang mga Burmese python na makita ng mga hunter. Sa ganitong paraan, umaasa sila na unti-unting mauubos ang mga pesting ahas. Yun nga lang, hindi ito magiging madali dahil magaling magtago ang mga sawa habang ang iba naman ay may malahalimaw na sukat. Sa ngayon, pinaniniwalaang nasa 100,000 piraso ang buhay na populasyon ng Burmese python sa Florida Everglades. Mahalaga na malaman natin kung ano ang nangyaring pamimeste ng sawa sa Florida dahil pwede rin itong mangyari sa Pilipinas. Kapag nagpakawala rin tayo ng mga dayuhang ahas sa ating bansa o kahit anong hayop na hindi naman native dito, pwede itong sirain ang balanse ng ecosystem. Ang tawag sa mga hayop na ito, invasive species. Ang invasive species ay tumutukoy sa hayop na hindi naman likas na matatagpuan sa lugar na yan, ngunit nakahanap ng paraan para dumami sa kanilang nilipatang bagong lugar. Sa madaling salita, ang mga invasive species ay dayuhan lamang sa lugar. Gayunpaman, inaagawan nila ng teritoryo at pagkain ang mga native na hayop na orihinal na residente sa lugar na yon. Kung minsan, ang mga dayuhang invasive species pa mismo ang kumakain at umuubos sa mga native na hayop. Gaya ng Burmese python, sila ang tinuturong sospek kung bakit naubos na ang mga raccoon at ibon sa Florida. Kapag hindi napigilan ang pagdami ng invasive species, maaaring maubos ang mga native na hayop sa lugar na yan at ang matira ay ang mga dayuhang hayop. Maliban sa mga higanting sawa, meron pang isang malaking problema sa Amerika. Nagkalat na rin kasi ang mga baboy ramo sa kanilang bansa at mukhang wala nang makakapigil sa paglobo ng kanilang populasyon. Bago pa nagkaroon ng mga tao sa Amerika, walang baboy ramo rito.
Mga brown bear, white-tailed deer at bison ang makikitang pagala-gala sa kapatagan ng Amerika. Ngunit noong 1539, dumating ang barko ng Espanyol na si Hernando de Soto at sinimulan niyang pakawalan ng mga baboy galing Europa para alagaan. Simula din noon, marami pang Europeo ang pumunta ng Amerika at nagdala ng alagaing baboy. Doon nagsimula ang pagdami ng kanilang populasyon. Nagsimula sa timog ang pagkalat ng mga baboy hanggang sa makaabot na ito sa hilagang parte ng Amerika. Delikado ito para sa ecosystem ng Amerika dahil ang mga baboy ramo ay mapaminsala. Ang mga baboy kasi ay mahilig maghukay ng lupa, kaya para silang bulldozer na hinuhukay at sinisira ang lupa sa gubat. Dahil dyan, walang halaman ang tumutubo sa lupa na dinaanan ng baboy ramo. Hanggang sa bukirin, naging peste ang mga baboy ramo. Kahit ano kasi na itanim ng mga magsasaka ay siguradong kinakain palagi ng mga wild pig. Sa picture, makikita kung gaano kalaki ang pinsala na ginawa ng mga baboy. Sinira nito ang taniman ng mais. Sa sobrang takaw ng mga baboy, maski ang mga native na hayop ay kinakain nila. Ilang beses na nga itong namataang umaatake at kumakain ng usa. Sino mag-aakala na ang mga baboy pala ay parang tigre na marunong humuli ng biktima gaya ng kuneho? Marami namang farmer ang nangangamba na kainin ng mga baboy ang kanilang alagang hayop. Umaatake kasi ng tupa ang mga baboy ramo, kaya nalulugi ang mga farmer dahil namamatay ang kanilang mga alagang hayop. Umaabot pa nga sa punto na maski ang mga tao sa Amerika ay kinikilabutan sa atake ng baboy ramo. Sobra kasing agresibo ng baboy na ito, kaya dapat kang lumayo sa tuwing lalapit ito sa iyo. Ang katawan nito ay pwedeng humaba ng 7 talampakan at may taas na 4 na talampakan. Malakas ang katawan ng mga baboy na ito, kaya maski ang sasakyan ay tiyak na mawawasak pag binangga nito. Kaya naman kaliwat kanan na sa Amerika ang mga kaso ng aksidente sa kalsada bunsod ng baboy ramo. Hanggang sa syudad, naghahasik ng lagim ang mga invasive na wild pig. Isa pa nga sila sa dahilan kung bakit kumakalat ang basura sa mga trash can. Dahil sa maduming pamumuhay ng mga baboy ramo, tinuturo silang sospek sa pagpapakalat ng sakit gaya ng swine flu. May mga sakit rin na pwedeng makuha ng tao sa baboy. Kaya naman para pigilan ang pagdami ng baboy ramo sa Amerika, nakaisip sila ng iba't ibang paraan para makahuli. Ang iba ay naglalagay ng patibom para makahuli ng marami. Ang iba naman ay namamaril para tepok agad ang baboy. Mabisa itong paraan para makahuli dahil matalino ang mga baboy, kaya kung minsan hindi gumagana sa kanila ang paggamit ng patibom. Sa ilang parte ng Amerika, may mga tao na sumasakay pa ng helicopter para targetin ang baboy. Kapag nakasakay ang hunter sa helicopter, walang takas ang baboy ramo. Ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, nasa 6 na milyong baboy ramo ang pinaniniwalaang namumuhay at patuloy na namiminsala sa teritoryo ng Amerika. Sa ngayon, mukhang wala pang matibay na solusyon ang gobyerno ng Amerika para pigilan ang pagdami ng mga namimesting baboy. Sa tingin ko, hindi pwedeng dumami ang mga baboy ramo dito sa Pilipinas gaya na nangyari sa Amerika. Alam mo kung bakit? Siguradong lilitsunin at pupulutanin niya ng kapitbahay nating Lasenggo. Sana magsilbi itong aral na huwag tayong magpapakawala ng mga imported na hayop sa ating bansa dahil baka sirain din ito ang ating tahanan. Sa susunod nating video, tatalakayin naman natin ang mga invasive species na matatagpuan sa Pilipinas. Abangan niyo dahil marami kayo doon matututunan. Sa nakaraang episode, pinag-usapan natin ang masamang epekto ng invasive species sa Amerika at kung paano sinira ng mga dayuhang ito ang kanilang ecosystem. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang mga dayuhan na sumira sa kalikasan ng Pilipinas. Hindi ko tinutukoy rito ang mga dayuhang China na sumira sa dagat ng West Philippine Sea dahil ibang topic naman yan. Ang tinutukoy ko ay ang mga dayuhang hayop na nameste sa ating teritoryo. Ang invasive species ay ang tawag sa hayop o maski halaman na dayo lamang sa isang lugar
ngunit sila ang malakas sumira sa paligid. Maraming tawag sa invasive species, pwedeng introduced, alien, foreign, at non-native species. Importante ang usapin ng invasive species. Isa kasi ito sa tinuturong dahilan kung bakit maraming hayop sa Pinas ang malapit ng maubos. Kaya naman sa video ito, aalamin natin kung ano-ano ang mga invasive species na sumisira sa ecosystem ng Pilipinas. Paano natin mapipigilan ang kanilang pagdami? At bakit kailangan mong puksain ang mga cute na squirrel na ito pag nakita nyo ito sa inyong bakuran? Umpisahan natin ang kwentuhan sa kung ano ang 4 na dahilan kung paano nagsimula ang pagkalat ng invasive species. Merong 4 na dahilan. Una ay ang sheep transportation. Pangalawa ay imported animal husbandry. Pangatlo ay ang intentional release. At panghuli ay ang irresponsible pet trade. Umpisahan natin ang kwentuhan sa kung paano kumalat ang mga invasive species sa paraan ng sheep transportation. Simula nang maglakbay ang mga sinaunang tao sakay ng barko, maraming hayop ang kanilang isinama at ikinalat sa ibang lugar. Isa na riyan ang mga brown rat. Noong unang panahon, wala kang makikitang brown rat sa Pilipinas. Ngunit nang dumating ang mga Espanyol noong 16th century, sakay ng barko na maraming daga, dito nagsimulang kumalat ang daga sa Pilipinas. Naging delikado ang pagdami ng brown rat sa Pilipinas dahil sinisira nito ang pananim ng mga magsasaka. Kinakain din ito ang mga itlog ng mga native na ibon, kaya't maraming ibon sa Pilipinas ang nanganganib ng maubos dahil sa mga dayong daga. Kahit ano atang klase ng itlog ay willing kainin ng daga, kaya dapat mag-ingat ka. Nagkakalat rin ito ng sakit papunta sa tao at ibang hayop dahil alam naman natin kung gaano kadumi ang mga bibwit na ito. Higit sa lahat, sobrang takaw ng mga dayuhang brown rat. Inuubos nito ang mga pagkain sa gubat na dapat ay pagkain ng mga native na daga gaya ng forest mouse, hairy-tailed rat at mountain rat. Ito ang mga uri ng mga mababait na daga na makikita sa Pilipinas na inagawan ng pagkain ng mga brown rat. Ang Asian longhorned beetle ay isa pang hayop na nakarating sa Pinas dahil sa pagsakay ng barko. Noong unang panahon, may mga barko galing China ang dumaong sa Pilipinas na may dalang kahoy na pangkalakal. Ang mga kahoy na ito ay may daladalang insekto na tinatawag na Asian longhorned beetle. Sa pagdating ng mga insektong ito sa Pilipinas, inumpisahan nitong kainin at sirain ang mga puno sa gubat ng Pinas. Sinisira nito ang puno sa paraan ng paghukay at paggawa ng maraming butas sa katawan ng puno. Yuck! Para akong kinikilabutan sa mga butas. Inaatake ako ng trypophobia. Sa picture, makikita kung ano ang itsura ng tangkay ng puno na pinamugaran ng beetle. Kapag hinayaan nating dumami ang populasyon ng mga dayuhang insekto na ito sa ating bansa, maaaring maubos ang mga native na puno. Kaya kapag nakakita ka ng insektong ito, dapat mo itong pisatin para hindi na sila dumami. Pangalawang dahilan sa pagkalat ng invasive species ay ang imported animal husbandry. Kapag sinabing imported animal husbandry, ito yung paraan ng pag-aalaga at pagpaparami ng hayop para pakinabangan at pagkakitaan. Nang dahil sa makabagong agrikultura, nakakayanan na nating mag-alaga ng mga imported na hayop at hindi naman native sa Pilipinas, gaya ng kuneho, kambing at kabayo. Maganda ito para sa pag-asenso ng mga tao, ngunit delikado naman ito para sa ating kapaligiran. Pwede kasi nitong sirain ang balanse ng ecosystem dahil sa paglaganap ng invasive species. Ang halimbawa nito ay ang soft-shell turtle na naging peste sa lugar gaya ng Pampanga, Bulacan at Bataan. Mahalagang malaman mo na ang mga pagong na ito ay hindi naman native sa Pilipinas dahil nagmula pa ito sa bansang China. China na naman, parang ang dami na nilang pesteng hayop na dinala sa Pinas ah. Naging peste ang mga pagong na ito dahil kinakain nila ang ibang native na hayop gaya ng isda, palaka, talangka at insekto. Nagsimulang dumami ang mga Chinese softshell turtle sa Pilipinas noong may nag-alaga nito sa farm para ibenta sa mga restauran. Nakatakas ang ilang pagong sa farm papunta sa ilog at dito unti-unting dumami ang kanilang populasyon.
Sa ngayon, maraming mangingisda ang abala sa pagsugpo ng pagong na ito para hindi maubos ang mga native na isda sa ating ilog. Ang iba, kinakain ng pagong na to. Ang isa pang hayop na dinala sa Pinas para gawing pagkain ay ang mga kuhol. Noong 1940s, sumikat ang snail farming sa Pilipinas. Talama kasi ang matinding gutom sa ating bansa noong mga panahon na yon, kaya naisipan ng iba na mag-alaga ng kuhol bilang alternatibong mapagkukunan ng pagkain. Isa sa napiling imported na kuhol para alagaan sa Pinas ay ang golden apple snail na nagmula pa sa South America. Mabilis kasi itong magparami at madaling alagaan. Yun nga lang, dahil sa liit ng mga kuhol na ito, marami sa kanila ang nakatakas ng farm papunta sa palayan at taniman ng gulay. Naging peste tuloy ang trato ng mga tao rito dahil kinakain nito ang pananim ng mga magsasaka. Simula din noon, wala nang nakapagpigil sa pagdami ng pesteng kuhol. Binansagan pa nga ito bilang isa sa pinakamalalang invasive species ng Pilipinas. Isa sa mabisang paraan ng pagsugpo ng apple snail ay ang pagsira sa mga itlog na to. Kahit nakakadiri ang mga kuhol, ang cute naman ng itlog nila. Parang matamis na prutas. Pangatlong dahilan ay ang intentional release o kapag sinadyang pakawala ng imported na hayop sa lugar na hindi naman nila likas na tahanan. Ang halimbawa nito ay ang cane toad. Akala ng iba, ang mga palakang ito ay native sa Pinas pero diyan ka nagkakamali. Ang mga cane toad ay nagmula pa sa South America at dinala sa Pilipinas noong 1930s para tulungan ng mga magsasaka na ubusin ang pesteng insekto na sumisira sa kanilang pananim. Yun nga lang, kabaliktaran ang naging resulta. Ayaw kasing kainin ng palaka na ito ang peste sa pananim dahil nasa taas ng halaman nagtatago ang mga insekto at hindi ito kayang abutin ng mga palaka. Sa halip, mas lalo pa itong nakasama dahil kinakain ng cane toad ang mga native na palaka na pangunahing kumakain naman sa mga pesteng insekto. Kaya naman nang dahil sa mga cane toad, mas lalo pang dumami ang pesteng insekto sa bukid. Sa ngayon, dumami na ng dumami ang mga cane toad dahil wala itong natural predator sa Pilipinas. May mga kaso pa nga ng mga native na ahas na namatay matapos itong kainin dahil ang palakang ito ay nagtataglay ng lason. Para maubos sa mga pesteng palaka, may mga nanguhuli rito para gawing wallet. Bibili ka ba ng palakang wallet? Ako kasi, ayoko niyan. Ang panghuling dahilan sa pagkalat ng invasive species ay ang irresponsible pet keeping. Kapag irresponsable ang taong nag-alaga sa exotic na hayop, may tsansa na pakawalan niya lang ito sa paligid at doon magsimulang dumami ng dumami yung hanggang sa maging invasive species. Gaya na lang ng mga ibong maya o Eurasian tree sparrow. Nagkalat sila sa buong Pilipinas, ngunit alam mo ba na sila ay hindi naman native sa Pilipinas? Ang mga tree sparrow ay dinala lamang ng mga Espanyol sa Pilipinas para gawing alaga hanggang sa pinakawalan nila ito para dumami sa kalsada. Simula nang dumami ang mga tree sparrow sa Pinas, naging peste na ito sa pananim ng mga magsasaka. Naubos din ang populasyon ng mga nagagandahang ibon gaya ng bulbul, oriole at woodpecker dahil inagaw na ng mga tree sparrow ang teritoryo para sa native na ibon. Kung wala sanang maya sa Pinas, dapat sila ang madalas nating nakikita sa syudad at hindi ang mga maya. Mas matapang kasi at mas matakaw kumain ng mga maya kaya binuli nito palis ang mga native na ibon. Ang isa pang halimbawa ng alagang hayop na pinakawalan sa Pinas ay ang Finlayson squirrel. Ilang beses nang naibalita ang pagkalat nito sa Maynila. Kahit cute man sila tignan, mahalagang malaman mo na hindi sila native sa Pilipinas at mga dayo lamang sila sa ating bansa. Ang Finlayson squirrel ay nagmula pa sa bansa gaya ng Cambodia, Laos at Myanmar. Ipinasok ang mga squirrel na ito sa ating bansa noong year 2000 dahil may mga tao na nawiling mag-alaga nito. Siguro, nang magsawa na silang alagaan ang imported na squirrel, pinakawalan na lang nila ito at hinayaang magparami. Masama ang naging resulta nito dahil nakasisira sila sa balancing ecosystem ng Pilipinas. Una, kinakain nito ang mga itlog ng native na ibon, kaya kawawa naman sila.
Pangalawa, mas agresibo ang mga squirrel na ito kaya inaagawan niya ng pwesto ang mga native nating squirrel. Ilan sa mga native squirrel ay ang Philippine Pygmy Squirrel, Palawan Flying Squirrel at Mindanao Squirrel. Madali mong maikilala ang pesteng Finlayson Squirrel dahil sa brownish-gray na jacket at kulay puting balahibo sa ilalim ng katawan. Sa ngayon, hinihikayat ang mga mamamayan na hulihin at isurrender sa DENR ang mga nahuling Finlayson Squirrel sa inyong bakuran para hindi na sila dumami. Ngayong nalaman nyo ang masamang epekto ng invasive species sa Pilipinas, ano ang mga pwede nating gawin para hindi na lumala pa ang sitwasyon? Sasabihin ko sa inyo. Una, huwag mong pakakawalan ng hayop na hindi naman native sa inyong lugar para hindi sila makapagparami at maging peste. Kunwari, meron kang alagang pusa. Huwag mo yan pakakawalan sa gubat ng Pinas dahil hindi sila native sa ating bansa, kaya pwede nilang kainin ang mga native na hayop. Pangalawa, hulihin mo o ipahuli mo kung may makita kang hayop na hindi naman native sa inyong lugar. Halimbawa, may nakita kang parot na hindi naman native sa Pilipinas. Pwede mo itong hulihin o ipahuli sa ibang tao para habang maaga, hindi na sila dumami. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang pinakamapaminsalang invasive species sa Pilipinas? Pa-comment na lang ng inyong sagot nang mabasa namin. Maraming salamat sa inyong panonood. Now, see you guys on our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!